Si G ay may dalawang napakagandang mga anak na babae. Bukod pa rito ay siya rin ang manugang ng isa sa pinakamayamang pamilya ng negosyante sa Korea. Sino mang tumitingin sa kanya ay humahanga sa perpektong buhay ni G. Ngunit sa likod nito si G ay nabubuhay sa impyerno. Dahil pinahirapan at sinasaktan siya ng kanyang asawa. Kahit noong si G ay manganganak na, sinasaktan pa rin siya ng kanyang asawa. Hindi rin naging mabuti kay G, ang kanyang biyenan. Si G ay nagtitiis na manirahan sa kanila ng 7 taon. Pero ngayon ay ayaw na niyang tiisin ang lahat ng ito. Gusto ni G na pagbayaran ng kanyang asawa at kanyang biyenan ang kanilang malupit na aksyon sa kanya. Noon si G ay isang sikat na MC at nagkaroon siya ng magandang kinabukasan. Ngunit pagkatapos magpakasal ay tinalikuran niya ang kanyang trabaho para buong pusong alagaan ang kanyang pamilya. Ngunit ang buhay ni G ay hindi kasing simple ng isang mayaman na iniisip ni G. Dahil sa una pa lang ang kanyang biyenan ay minamaliit siya dahil siya ay mula sa isang mahirap na pamilya. Iniisip ng kanyang biyenan na gusto lang ni G ang kayamanan ng kanyang pamilya. Kaya lagi siyang gumagawa ng paraan para pahirapan si G. Gabi-gabi bago matulog kailangang maghanda si G ng isang tasa ng mainit na tsaa. Pagkatapos ay kinailangan ni G na personal na dalhin ito sa higaan ng kanyang biyenan at magsabi ng magandang gabi bago siya matulog. Sinasabihan din siya ng kanyang biyenan na gumising ng maaga para ihanda ang kanilang almusal. Para mabili ang hilaw na isda na gustong kainin ng kanyang biyenan kailangang iset ang kanyang alarm clock hanggang 4 a.m. Maagang gumising si G at pumunta sa isang seafood market sa ibang lungsod para pumili ng pinakasariwang isda. Kapag nakauwi na siya sa bahay bawal siyang humingi ng tulong sa kasambahay para maghain ng pagkain. Si Taewook ang asawa ni G, ay walang pakialam, siya ay ganap na naiiba mula noong hinahabol niya si G, si Taewook ay halos hindi umuuwi ng gabi. Sa pambihirang pagkakataon kapag siya ay umuuwi siya ay lasing. Si G hindi lamang kailangang magpanggap na walang nangyari. Ngunit kailangan din niyang maghanda ng mga damit at kurbata para kay Taewook at gisingin siya para pumasok sa trabaho. Sinabi ni G sa kanyang asawa kung bakit ganito lang ang pakikitungo niya sa kanya. Sinabi ni Taewook na ang kanyang dating asawa ay ganito ang ginagawa. Dahil dito si G ay sobrang galit at malungkot. Pinuntahan ni G ang kanyang biyenan para magsumbong, pero sumang-ayon siya sa mga kilos ng kanyang anak. Lahat ng mga gawain sa bahay ay ginagawa ni G na mag-isa. Sinubukan pa rin ni G na magtiis, ngunit nang hindi na niya matiis ay ibinaling niya ang kanyang galit sa tasa. Araw-araw bukod pa sa paglilingkod sa pamilya ng kanyang asawa ay kailangan din ni G na asikasuhin ang pag-aaral ng kanyang mga anak at sinundo sila. Ngunit itinuring ni G na isang kagalakan dahil sa walang pusong pamilyang ito ay tanging ang 2 anak lamang ang kanyang espiritual na suporta. Ngunit ang hindi inaasahang pangyayari ay nakinig si Taewoo sa susol ng kanyang ina at nais na tumakbo bilang counselor. Upang bumuo ng magandang imahe, si Taewook ay gustong kapanayaman siya ng mga media. Sinabihan pa niya si G na dalhin ang kanilang mga anak. Ngunit ayaw makisali ni G, ngunit wala naman siyang ibang pagpipilian. Nang malaman ni G na ang nag-i-interview kay Taewook ay kapatid ng hipag niya sinadya niyang tinawagan ang kanyang hipag para humingi ng tulong. Dahil gusto ni G na ang camera ay hindi nakatotok sa kanilang mga anak. Dahil nag-aalala si G sa kanyang mga anak na gagamitin para sa pangangampanya. Sa hindi inaasahan kinukot siya ng kanyang hipag si G dahil sa pagiging isang babaeng nagpakasal sa isang mayaman. Ang kanyang hipag na laging sinisisi si G, nang marinig ang sinabi ng kanyang hipag na nakonsensya din si G. Kaya kinailangan ni G na gumamit ng dahilan para bumili ng pagkain para lihim na bumalik sa bahay ng kanyang ina. Ang biyenan ni G ay minamaliit ang pamilya ni G, dahil magdudulot lang ito ng kahihiyan sa kanyang pamilya. Pagkatapos na magpakasal hindi na pinahintulutan si G na bumisita sa kanyang ina. Alam ng ina ni G na mayroon siyang 2 magagandang apo, ngunit hindi pa niya nakilala ang mga ito. Si G ay walang pagpipilian kundi kunin ang kanyang telepono at ipakita sa kanyang ina ang magagandang larawan ng kanyang 2 anak. Sa araw ng panayam kahit na ang hipag ni Jai nangako na tutulungan siya, si Taewook ay ipinakita niya kung gaano niya kamahal ang kanyang pamilya sa media. Ipinakita pa niya ang larawan ng kanyang anak sa harap ng media. Sa mga oras na ito galit na galit si G na alala niya ang kanyang tiniis sa nakalipas na 7 taon. Ang lahat ay para protektahan ang 2 anak. Nagpasya si G na huwag na itong tiisin gaya ng pagpaplano ni G sa kanyang paghihiganti. Ang pagkakataon para makatakas siya sa sitwasyong ito ay dumating.
Nang hindi inaasahan ay tinawag si Jinang ng kanyang biyenan na lalaki na makipagkita sa kanya ng pribado. Sinabihan siya na pamahalaan niya ang negosyo ng pamilya at kunin ang posisyon bilang CEO. Dahil nakita niya ang pagtitiis ni G, at dahil ang kanyang asawa ay papasok sa politika, si G na ngayon ang mamahala sa negosyo. Dahil dito ay agad na pumayag si G sa kanyang alok. Mula ngayon ay maghahanda siyang kunin ang kumpanya at pagkatapos ay ibalik ang lahat ng kahihiyan na dinanas ni G sa lahat ng taon. Para naman sa kabayaran nais ni G ng compensation. Sabi ni G na gusto lang niya ng shares ng kumpanya. Dahil doon lang niya unti-unting maaagaw ang kumpanya at makumplito ang kanyang planong paghihiganti. Hindi naman galit ang biyenan ito nang narinig niyang sinabi iyon ni G, pero tuwang-tuwa siya na hindi niya inaasahan na magkakaroon ng ganoong kalaking ambisyon si G. Sinuportahan niya ang lakas ng loob at katapangan ni G. Ngunit upang malaman ang kanyang kakayahan, pamamahalaan muna ni G ang hotel. Sa wakas si G ay pumasok na sa kanyang bagong opisina. Sa kanya lang naramdaman na unti-unting natatapos ang malaimpyernong buhay na dinanas niya sa nakalipas na 7 taon. Samantala hindi pa rin alam ng kanyang biyenan ang tungkol dito, mayabang pa rin siya at agresibo. Sa bahay nalaman ng kanyang biyenan na babae na si G ay na-promote bilang CEO ng kumpanya. Agad niyang pinuntahan ang kanyang asawa para tanungin at gusto pa niyang bugbugin ang kanyang asawa. Dahil dito galit na galit ang lalaki, hindi na niya matiis ang pag-uugali ng kanyang asawa. Pagkatapos ay hinanap niya ang kanyang anak na lalaki para manggulo. Sinabi niya na si G ay dapat manatili sa bahay upang gumawa ng gawaing bahay at mag-asikaso ng mga bata. Dahil si G ay naglakas loob na pumasok sa trabaho sa kanyang kumpanya nang walang pahintulot niya. Ngunit iginiit ng biyenan na lalaki ni G, sa kanyang asawa na siya ang masusunod sa pamilyang ito. At ang pagpasok ni G sa kumpanya ay hindi na mababago pa. Ang hindi nila alam ang paghihiganti ni G ay magsisimula pa lamang. Pagkatapos ng 7 taon na iyon, naintindihan ni G kung bakit ang kanyang biyenan laging nagagalit at balak niya itong inisin sa pagbigay ng VIP card hotel sa kanyang kaibigan. Kaya tumaas ang presyon ng dugo niya. Pero simula pa lang ito ng planong paghihiganti ni G. Pagkatapos ay nais ni G na maging spy niya si Mire sa kumpanya, ngunit mariing tinanggihan ito ni Mira. Kaya naman ipinakita ni G ang mga dokumento na naglalaman na si Mira at ang kanyang kasintahan ay nilustay ang pera ng kumpanya. Dahil dito si Mira ay walang pagpipilian kundi ang maging spy ni G. Pagkatapos ay sinabihan ni G ang kanyang biyenan na bayaran ang kanyang mga gastos sa hotel. Dahil ang kanyang biyenan ay gumastos ng 10 bilyong won sa hotel bawat taon, dahil dito parang hindi kumita ang hotel. Nagalit ang kanyang biyenan dahil ang hotel ay pagmamay-ari ng kanyang pamilya. Kaya naman magagamit niya ito kung kailan niya gusto. Ininsulto din niya si J bilang isang babaeng taga-bayan at hindi maintindihan ang marangyang pamumuhay ng mga mayayaman. Ngunit si Manho, ang biyenan na lalaki ni G, ay sumang-ayon sa gusto ni G. Pinagalitan pa niya ang kanyang asawa dahil sa kanyang ginawa. Kaya naman wala siyang pagpipilian kundi lunukan ang galit niya dahil sa natatakot siya kay Manho na kanyang asawa. Samantala ang hindi inaasahan ni G na bagamat pumayag si Mare na maging espiya niya, hindi pa rin ni Mare sinasabi ang lahat kay G. Nais ni G na malaman ang lahat tungkol sa kanyang biyenan na babae para sa kanilang paghaharap. Pagkatapos ay ginamit ni G ang kanyang kapangyarihan para ilipat si Mare sa isang malayong sangay. Galit na galit ang kanyang biyenan nang marinig niya ang tungkol dito. Ang kawawang manugang na babae na binubuli niya noon ay nangahas ng harapin at labanan siya. Ang malakas na suporta ni Manho, si G ay nanunungkulan bilang senior na direktor ng kumpanya. Sa kanyang unang pag-upo ay inalis ni G ang senior ng kumpanya. Nang marinig ito ni Ji-sun, ang biyenan ni G, ay agad niya itong sinabi sa kanyang asawa na si Manho. Sinabi ni Ji-sun na si G ay bagay lang na manatili sa bahay para maglinis at magluto. Dahil wala namang alam ang isang taga-prebensya sa negosyo. Ngunit si Manho ay hindi nagalit, bagkus ay tumawa siya ng masaya. Pumayag siya sa paraan ng pagtatrabaho ni G. Dahil noon 5 magkakasunod na taon nalulugi ang hotel dahil kay Ji-sun na nakaupo lang at nagsasaya sa kanyang sarili. Iniisip ni Manho na si G ay isang business genius. Si G ay agad na nakapukol sa pagpapabuti ng kapaligiran ng hotel at pagandahin ang kalidad ng pagkain. Nang makitang sistematikong nagtatrabaho si G, galit na galit si Ji-sun. Dahil sa ayaw ni Ji-sun na maging mas mataas pa sa kanya si G. Pinaalis ni Ji-sun ang tutor na nagturo sa mga anak ni G at pagkatapos ay kinuha niya si Mare na pangasiwaan ang pag-aaral ng mga bata.
Ngunit hindi pa rin iyon sapat para masiyahan ang galit ni Ji-sun dahil alam niyang abala si Ji sa kumpanya ay sinadya niyang magtakda ng bagong panuntunan. Si Ji-sun ay sinabihan si Ji na kailangan niyang gumising ng maaga para maghanda ng pagkain. Si Ji ay hindi pa talagganap na nasakop ang kumpanya kaya hindi pa panahon para maghiganti kaya kailangan sumunod ni Ji. Samantala si Suhi na unang dumating sa bahay ng kanyang asawa na tuklasan niya ang mapang asar na tingin ng kanyang biyenan niya. Ang dahilan ay dahil masyadong rustic ang pananamit ni Suhi, nang makita ni Ji si Suhi naalala niya ang sarili niya noong una siyang dumating sa bahay na ito. Kaya naman para hindi na maulit ang katulad na nangyari sa kanya ay dinala ni Ji si Suhi, upang bumili ng magandang damit. Binigyan din niya si Suhi ng isang mamahaling imported na sasakyan. Pagkatapos noon ay sinabi ni Ji kay Suhi ang mga nakasanayan ng kanyang biyenan na si Ji-sun. Para naman mabilis na umaangkop si Suhi sa pamumuhay sa pamilyang ito. Ngunit si Suhi ay nagkamali pa rin. Dahil lamang si Suhi ay nagsuot ng hindi maganda na damit habang kumakain ng almusal. Kaya naman pinagalitan siya ni Ji-sun, si Ji alam ang tungkol dito at mabilis na bumili ng angkop na damit na isusuot ni Suhi habang kumakain ng almusal. Samantala naglakad-lakad si Taewook sa loob ng bahay na nakapijama. Si Mary ay hindi natatakot sa kahit ano pa man ito. Naabutan lang ito ni Ji pag-uwi niya galing sa trabaho ito pala ay plano ni Ji-sun. Gusto ni Ji-sun na gamitin ang paraan na ito para mapilitan si Ji na umalis sa trabaho. Dahil ang pinaka-inaalala ni Ji ay ang kanyang dalawang anak sa ngayon. Alam niya na ito ang pakulo ni Ji-sun kaya pinalayas niya si Mary ngunit hindi siya pumayag dahil kakampi niya si Ji-sun. Lalong naging matigas ang ulo ni Mera. Ang layunin ni Mera ay nakawin ang posisyon ni Ji. Para kay Taewook nang malaman niyang binigyan ng kanyang ama kay Ji ang hotel ay agad siyang humingi ng malaking pera. Hindi pumayag si Ji sa hiling ng kanyang asawa, kaya binugbog niya ito. Ngunit nagtiis pa rin si Ji dahil hindi pa dumarating ang oras ng paghihiganti. Sa paglipas ng mga taon ay hindi pa rin tahimik ang relasyon ni Ji, hanggang ngayon ay hindi pa rin nabubuo ang mga plano ni Ji. Hindi maintindihan ni Ji kung bakit nagagawa ni Taewook ang mga nakakahiyang bagay sa harap ng kanyang dalawang anak na babae. Ngunit naisip ni Taewook na hindi siya nagkakamali. Ang kanyang mga dating asawa ay nagdusa lahat. Kahit na binugbog at pinagalitan si Ji ay kailangang magpanggap na parang walang nangyari. Kailangan din niyang makipagtulungan sa kanyang asawa na maging mabait at sweet na mag-asawa sa harap ng mga media. Sa 7 taon na pagtitiis ay nakahanap si Ji ng mga kahinaan nila. Sa araw ni ito si Mera ay nagpakita ng isang painting kay Ji-sun at Taewook. Si Ji na nakakita nito ay naghinala na may kakaiba sa larawan. Kaya naman agad siya nagtanong sa abogado na imbestigahan ang painting at nadiskubre talaga ang problema. Nalaman niya na nakipagsabuatan si Ji-sun kay Taewook upang dayin ang kumpanya. Matapos na mabili itong mga painting, sa mababang halaga. Plano nilang ibinta ito sa kumpanya sa mataas na halaga, si Mera ang isa sa nasa likod ng planong ito. Dahil dito nadaya ang kumpanya sa 10-10 bilyon won. Si Manho ay lubos na nasiyahan sa ipinakita ni Ji noong nakaraan. Sinabi niya kay Ji na kung kaya niyang buhayin ang hotel sa loob ng 1 taon ay bibigyan niya siya ng 10% ng shares ng grupo. Kung siya ay makapagsilang ng isang mabilog na apo ay bibigyan muli niya si Ji ng isa pang 5% ng shares. Kung makukuha ni Ji ang 15% na share siya ay magiging isang major shareholder sa kumpanya. Kailangan ito ni Ji upang makapaghigantay sa kanyang biyenan at sa kanyang masamang asawa. Na si Ji ay dapat makakuha ng mga bahaging ito. Sinabi ni Ji kay Manho ang lahat tungkol kina Taewook at Ji-sun. Sa pagtutulungan ng mag-ina para dayin ang kumpanya para sa pera si Manho ay galit na galit. Sa kanyang pag-uwi si Manho ay sinaktan ang kanyang anak at si Ji-sun ay walang magawa. Matapos nasaktan ng kanyang ama ay umalis na siya. Hinarap ni Taewook si Ji dahil alam niya na siya ang nagsumbong sa kanyang ama. Dahil dito ay sinaktan niya si Ji at mayabang na umalis. Si Ji ay nagkunwaring walang nangyari sa harap ng kanyang mga anak. Alam din ni Ji-sun na si Ji ay nagsumbong kay Manho tungkol dito. Noong wala si Manho sinubukan ni Ji-sun na gumawa ng gulo sa hapagkainan. Ngunit hindi natatakot si Ji sa kanya sinabi ni Ji na ayaw niyang pag-usapan ang mga bagay na ito kay Ji-sun ngayon. Sinabi niya na ang pagkain ng tahimik ay ang kanilang pangunahing panuntunan. Dahil dito si Ji-sun ay galit na galit, dahil ang manugang na dating binubuli niya ngayon ay naglakas loob na umarte sa kanya. Ngunit si Ji-sun na walang magawa kay Ji ay hindi man lang lunukan ang kanyang kanin at umalis sa galit.
Ngayon si G ay may 10% ng shares na at binilhan ni G ang kanyang ina ng bagong apartment. Sa wakas ay hindi na niya kailangang tumira pa sa ilalim ng mukha ni Jason. Si G ay malaya nang makakalabas at umalis sa bahay ng kanyang ina. Ngayon ay alam na ni Jason na si G ay malakas na ngayon. Kaya hindi na niya kayang hawakan si G ngayon. Kaya naman ang galit ni Jason ay ibinaling na lang niya kay Suhee. Bago sila ikasal sinabi ni Jason na hindi siya makikialam sa trabaho ni Suhee. Ngunit ngayon ay bumaliktad na siya sa kanyang salita. Hiniling ni Jason kay Suhee na huminto sa kanyang trabaho at manatili sa bahay upang maging isang full-time na may bahay. Alam ni G na ang sitwasyon ni Suhee ngayon ay pareho sa kanya dati. Natakot na si Suhee ay hindi makayanan ito. Sinabi ni G kay Suhee ang mga karanasan na dapat na natutunan ng isang walang pusong pamilya sa loob ng maraming taon. Mamuhay sa walang awang pamilya at kailangan niyang magtiis. At maghintay ng tamang panahon para sa kalayaan. Kaya naman si Suhee ay sinabi ito sa kanyang asawa na si Taewon. Si Taewon ay agad na pumunta sa kanyang ama at ikinwento ito kaya naman galit na galit si Jason. Hindi lang nakakainsulto ang sinabi ni Jason kay Suhee kundi palihim din niyang tinawagan ang press na pumunta at tumawa siya at nagsalita ng mga mapanirang salita. Sabi ni Jason na si Suhee ay isang bastos na manugang na babae at nalaman ito ng kanyang boss. Kaya naman nagsimula siyang maghanap ng iba para palitan si Suhee sa trabaho. Hindi ni Jason na inaasahan na ang kanyang malupit na aksyon ay magiging dahilan upang magkaisa ang dalawang manugang na babae laban sa kanya. Si G na binubuli at binugbog ay naging pinakamalaking shareholder sa kumpanya. Ginawa ni G ang lahat sa loob ng 3 buwan para makabawi ang hotel sa pagkalugi. Sa shareholders meeting si Manho ay hindi nag-alinlangan sa mga kakayahan ni G. Sinabi pa niya ito na kung may pagpapatuloy niya ito si G ay makakatanggap pa ng 15% na shares at maging pinakamalaking shareholders. Dahil dito si G ay malapit na sa kanyang planong paghihiganti. 1 buwan na ang lumipas sa ilalim ng dedikadong pamamahala ni G ang hotel ay kumita ng higit sa 500 bilyon won. Nagulat si Manho at agad siyang nagpatawag ng shareholders meeting. Sa harap ng lahat nagpahayag siya ng kanyang opinyon gusto ni Manho na italaga si G bilang Vice President at bumoto sa lahat ng nalalapit na shareholders meeting. Ang mga shareholders na dating humuhusga kay G ay nakumbinsi sa kanyang kakayahan. Dahil dito lahat ng mga shareholders ay sang-ayon sa opinyon ni Manho. Determinado talaga si G na manalo sa posisyon na ito, saka lang niya maaring mabilis na kunin ang kumpanya at makumplito ang kanyang planong paghihiganti. Pagdating ng araw na maupo si G sa pwesto, pero ang walang kwentang asawa niya ay nanggugulo na naman. Si Taewook ay laging palihim na nakikipagkita kay Mera, kahit anong sabihin ni G ay ayaw pa rin umuwi ni Taewook. Para hindi maapektuhan ang kanyang promosyon si G ay hindi na naninindigan at hinarap si Mera. Ngunit nais ni Mera na kunin kung ano man ang mayroon si G. Sa puntong ito ay galit na galit si G kaya hinawakan niya ang buhok ni Mera at itinulak si Mera sa sahig. Binalaan din niya si Mera na kung maglalakas loob siyang gawin ito muli ay hindi niya ito papakawalan. Si G ngayon ay suportado na ni Manho kaya walang magawa si Jason sa kanya. Inilabas lang niya ang kanyang galit kay Suhee. Si Jason ay pinilit si Suhee na umalis sa trabaho na minahal niya ng buong taon. Si Suhee ay nawalan ng trabaho kaya siya ay naging may bahay na ngayon. Iniisip ni Jason na kaya niyang kontrolin si Suhee. Ngunit hindi niya inaasahan na itatalaga ni Manho si Suhee sa kumpanya bilang isang department head. Kaya kailangan lang niyang magtrabaho ng 2 araw sa 1 linggo. Ngunit ang sweldo nito ay 10 doble pa rin na mas mataas kaysa dati. Pagkatapos malaman ni Jason na nakahanap siya ng dahilan upang mahirapan si Suhee. Si Jason pinilit si Suhee na dumalo sa lahat ng uri ng walang kwentang klase. Ang layunin niya ay upang gawing tagapagsilbi si Suhee. Ginawa ni Jason si Suhee na parang papet araw-araw. Kaya naman ang kanyang mental na kalusugan ay naaapektuhan, at malamang na maging permanenteng baog si Suhee. Hindi na kinaya ni Taewon nang marinig ang tungkol dito, iminungkahi niyang mag-aral sa ibang bansa at gusto niyang isama si Suhee. Ngunit tumanggi si Jason, kung pupunta si Suhee ay wala nang magseserbisyo sa kanya. Nang hindi inaasahan masayang pumayag si Manho, dahil dito si Suhee ay masayang masaya. Habang ang walang kwentang asawa ni G ay naaakit sa mga matatamis na salita ni Mera. Si Taewook ay lihim na nakalikom ng maraming ilegal na pera para tumakbong counselor. Ito ay inimbestigahan ng mga awtoridad na nakaapekto kay G na malapit ng ma-promote.
Kahit si Taewon ay kinailangan pang ipagpaliban ang kanyang mga planong mag-aral sa ibang bansa. Dahil si Taewon ay isang taga-usig kaya maaari lamang niyang ipagpaliban ang kanyang mga plano na mag-aral sa ibang bansa hanggang sa ang iskandalo ng kanyang kapatid ay naresolba. Para kay G, nakatanggap siya ng mga hindi magandang larawan kasama ang kanyang ex. Dahil dito nag-aalala si G sa kanyang promotion bilang vice-presidente. Talagang hindi siya papayag na lumitaw ang anumang hindi kanais-nais na mga kadahilanan na ito. Naisip na tiyak na ito ay gawa ng kanyang dating kasintahan. Ngunit hindi alam ni G na ang taong gumamit ng mga larawan upang pagbabante sa kanya ay si Mera. Lumabas na si Mera ay ang nakababatang kapatid ng dating manliligaw ni G. Si Mera ay gusto lang maghigantay kay G sa pag-iwan sa kanyang kapatid. Kaya gumawa siya ng mga bagay-bagay na magpapahirap kay G. Sa oras na malaman ni G ang katotohanan ay huli na. Si Mera ay nag-post ng mga larawang iyon sa online at maling inakusahan si G na may kinalaman pa rin sa kanyang dating kasintahan agad itong naging mainit na usapan. Nagalit si Manho matapos itong makita, noon pa man ay itinuring niyang tagapagmana si G. Ngunit hindi niya inaasahan na mangyayari ang ganito. Agad niyang binawi ang lahat ng posisyon ni G at pinilit itong umuwi at ipagpatuloy ang pagiging may bahay. Si G ay walang pagpipilian kundi ang bumalik sa bahay. Sinalubong siya ng malupit na panunuyan ni Ji-sun. Hindi pinansin ni Ji-sun ang bata sa tabi niya. Ang dalawang takot na bata ay mabilis na tumawag kay Suhi para humingi ng tulong. Si Suhi na isang taon nang inabuso, kaya naintindihan niya si G. Si Suhi ay walang magawa, ang tanging magagawa lang niya ay alagaan ang mga bata. Si G ay sobrang nasiraan dahil sa ilang taon niyang pinaghirapan ay nasira lang ng isang gabi. Pero hindi tumigil doon, para maghiganti kay G, kinaladkad ni Mera ang nakababatang kapatid ni G. Nagtatrabaho siya sa art gallery ni Mera kaya nememeke siya ng mga dokumento at sinisisi ito sa kanya at kay Taewok. Para iligtas ang kanyang anak ginamit ni Manho ang kanyang mga koneksyon upang ilagay ang lahat ng sisi sa kapatid ni G. Si G ay lumuhad sa harapan ni Manho, upang tulungan ang kanyang nakakabatang kapatid. Kung si Manho ay sumang-ayon kay G, ang anak ni Manho ay mapupunta sa kulungan, kaya hindi siya pumayag. Sa puntong ito si G ay kinailangan pang kumalma, sa wakas ay naisip niya ang lahat na kailangan niya munang iligtas ang kanyang nakababatang kapatid. Pagkatapos ay humanap ng paraan upang makabalik sa kumpanya at ipagpatuloy ang kanyang planong paghihiganti. Itinuring ni Ji-sun si Suhi na parang isang utusan, dahilan upang si Suhi ay mapagod sa kanyang sarili. Hanggang sa mawalan ng malay at kinailangang isugod sa hospital. Ngunit nang matanggap niya ang tawag sa telepono ay tuluyan ng hindi pinansin ni Ji-sun. Sa sumunod na araw ang kaibigan ni Suhi ay bumisita sa kanyang bahay at ito ay nakita ni Ji-sun. Pinagalitan ni Ji-sun si Suhi sa harap ng kaibigan niya. Sinabi rin ni Ji-sun na nagdala daw si Suhi ng mga walang kwentang tao sa bahay. Kaya nagalit ang kaibigan ni Suhi at umalis. Para pigilan si Suhi na magpatuloy sa trabaho, sinira pa ni Ji-sun ang computer niya. Matagal na ni Suhi na pinigilan ang emosyon, pero sa wakas ay hindi na niya nakayanan. Kaya naman naglakas loob siyang hilingin kay Ji-sun na itigil ang lahat ng ito. Kaya mabilis na tinawagan ni Ji-sun ang kanyang anak at maling inakusahan si Suhi na masungit sa kanya. Humingi si Suhi ng divorce sa kanyang asawa, sinubukan ni Taewon na pigilan siya ngunit ayaw ni Suhi na manatili sa bahay na ito ng isa pang segundo. Ang bahay na ito ay parang impyerno. Kahit na naintindihan ni Taewon ang nararamdaman ni Suhi, wala siyang magawa tungkol sa kanyang ina. Bago magpakasal nangako si Taewon na paliligayahin si Suhi, ngunit ngayon ay nabubuhay na siya na parang manika araw-araw. Sa wakas ay hindi na nakatiis si Suhi at umalis na siya ng bahay, ngunit wala na siyang mapupuntahan. Ang kanyang pamilya ay mayroon lamang isang nakatatandang kapatid na babae na tanging kamag-anak niya. Ayaw niyang mag-alala ang kanyang kapatid sa kanya kaya kinailangan niyang lunukan ang kanyang kahihiyan at umuwi ng bahay. Sinabi ni Taewon na sana mapatawad ni Suhi ang kanyang ina. Dahil sa mahal ni Suhi si Taewon kaya nagpasya siyang magtiis. Hanggang isang araw ay na-hospital si Suhi, saka lang napagtanto ni Taewon kung gaano kasakit ang naidulot ng kanyang ina kay Suhi. Ngunit hindi inamin ni Ji-sun ang kanyang pagkakamali kay Suhi. Ngunit sa halip ay sinisi niya si Suhi na hindi niya alam kung paano i-enjoy ang buhay. Ang mga magulang ni Suhi ay maagang namatay at ang kapatid ni Suhi ang nagpalaki sa kanya mula noong siya ay maliit pa. Palagi si Suhi na minamahal ng kanyang kapatid na parang isang kayamanan.
Ngunit sa bahay ng kanyang asawa ay pinahirapan si Suhi ng ganito. Sa galit ay inuwi ng kanyang kapatid si Suhi. Habang si Ji bagaman siya ay brutal na binugbog ni Ji-sun. Upang iligtas ang kanyang nakababatang kapatid na lalaki, ay hindi niya pinansin ang anumang pagtutol ni Ji-sun sa kanyang kapatid at sinabihan siya ni Ji-sun na dumalaw sa kanyang kapatid na lalaki sa istasyon ng pulisya. Sinabi ni Ji sa kanyang kapatid na huwag magsabi ng anuman sa interogasyon at manahimik lang. Dahil ililigtas niya ito sa lalong madaling panahon. Pagkatapos ay sinimulan ni Ji na isagawa ang kanyang plano. Pumunta muna si J kay Manho at sinabi na gusto niya ng diborsyo. Sa katunayan ay mahal talaga ni Manho si J kaya mariin na tinanggihan ni Manho na hiwalayan ang anak nito. Nais na gamitin ni Manho ang paraan ng pagpapanumbalik ng kanyang posisyon upang isuko ni J ang ideya ng diborsyo. Ngunit ang lahat ay nasa desisyon na ni J, kahit na anuman ang kanyang desisyon ay hindi na mababago ni Manho. Si Manho ay walang pagpipilian kundi kuntaken ang abogadong si Kim para malaman ang tungkol sa demanda sa divorce. Pero ang masikinagulat ni Manho ay nagbitiw ang abogadong si Kim sa kumpanya. Dahil si Kim ay naging kanang kamay na ni Ji. Sa tulong ng abogadong si Kim, Suji ay nahanap ang retiradong aktres. Ayon sa investigasyon ng abogadong si Kim, ang anak ng aktres ay anak ni Tae-wook. Dahil si Tae-wook ay nakipagrelasyon sa aktres sa mahabang panahon, si Ji ay nakipag-deal sa nasabing aktres kung tutulungan siya ng aktres na manalo sa divorce. Tutulungan siya ni Ji na makabalik sa entertainment industry. Siyempre pumayag ang aktres pero ang tunay na layunin ng aktres sa paggawa nito ay ang maghayganti sa pagtataksil ni Tae-wook. Ang susunod na hakbang sa plano ni Ji ay ang mamuhay sa kalungkutan ang pamilya ng asawa niya. Inimpake ni Ji ang kanyang mga bag at pagkatapos ay kinuha ang kanyang dalawang anak na babae sa labas ng bahay. Sa gabi ay nalaman lang lahat sa bahay na si Ji at ang kanyang mga anak ay umalis na ng bahay. Dahil dito si Manho ay nagalit at sinisisi si Ji-sun sa lahat ng nangyayaring ito sa malupit na pag-uugali ni Ji-sun. Ang dalawang masunuring manugang na babae ay parehong umalis. Ngunit hindi naisip ito ni Ji-sun, kaya naisip ni Ji-sun na hindi siya nagkakamali. Sa kabilang banda ay sinisi ni Ji-sun si Manho na kung hindi niya pinahintulutan si Ji na pamahalaan ang kumpanya ay hindi sana si Ji na maglakas loob na maging matigas ang ulo. Dahil ang tanging gawain lang nila ay ang manatili sa bahay at mag-aalaga ng mga anak sa bahay. Pagkarinig nito ay walang magawa si Manho sa kanyang masungit na asawa. Ang parehong manugang na babae ay umalis mula sa bahay. Si Ji-sun ay hindi makahanap ng lugar para ilabas ang kanyang galit. Kaya lang nailabas niya ang kanyang galit sa kasambahay. Ngunit hindi niya inaasahan na ang katulong ay talagang tao ni Ji. Bagamat si Ji ay umalis na ng bahay, alam pa rin niya ang kanilang ginagawa. Si Tae-wook ay pumunta kay Ji upang sabihin sa kanya na wag ituloy ang divorce. Dahil naisip niya na basta umalis si Ji sa bahay niya ay maghihirap na ito. Si Ji na ayaw niyang makipagtalo sa kanya kaya sinabihan niya ito na umuwi na at maghintay ng magandang palabas. Mabilis na naibalita ang mga sikreto ng aktres at Tae-wook. May balita din na si Ji ay nagsampa ng divorce kay Tae-wook at humingi ng 500 billion won bilang kabayaran. Nang makita ang balitang ito si Manho ay sobrang nagalit, hanggang sa tumaas ang kanyang blood pressure. Hindi niya maintindihan kung bakit siya nagsilang ng walang kwentang anak na lalaki na si Tae-wook. Pagkatapos ay nakipagkita si Manho kay Ji at sinabi na wag ituloy ang divorce. Sa mata ni Manho si Ji ay anak lang ng mahirap na pamilya pero maganda ang buhay niya. Akala niya si Ji ay kasal sa isang mayamang pamilya at nabuhay sa mga araw na pinangarap ng iba. Banantaan ni Manho si Ji na kung hindi siya titigil ay gagawa siya ng paraan para maalis si Ji. Si Ji na tiniis ang 7 taon sa hirap, at sa sandaling ito hindi siya madaling sumuko si Ji ay direktang nagdeklara ng digmaan kay Manho. Para malaman nila kung sino ang mananalo at kung sino ang matatalo sa huli. Nagulat si Manho, hindi niya inaasahan na si Ji ay tuwirang naging matigas ang ulo. Pagkatapos ay ibinaling ni Manho ang kanyang galit sa kanyang asawa na si Ji-sun. Sinabi ni Ji-sun na maghanap si Manho ng tao upang tapusin si Ji at minamaliit nila si Ji. Si Ji ay tinanong ang abogadong si Kim na hanapin ang kanyang doktor para makakuha ng dokumento at isumati ito sa korte bilang ebidensya. Napag-alaman na sa nakalipas na 7 taon, si Ji ay hinabuso ng kanyang asawa. Sa tuwing na binubugbog si Ji ay nasugatan siya sa kanyang katawan. Palihim si Ji na pumunta sa kanyang klinika ng kanyang kaibigan para sa paggamot. Ang pinakaseryosong panahon na nalaglag pa si Ji, buti na lang matalinong babae si Ji.
Hihilingin ni G sa kanyang kaibigan na gumawa ng diagnosis at kunan ng litrato ang mga pinsala bilang ebidensya. Sa walang pusong buhay ng pamilya na matagal nang inaasahan ni G na balang araw kakailanganin niya ang ebidensyang ito. Napakabilis na ang ebidensyang ito ay nakarating sa abogado ni Tae-wook, isang makapal na stack ng ebidensya. At kahit na sinong magaling na abogado ay hindi ito mananalo. Alam ni Tae-wook na matatalo siya, galit na sumugod siya sa bahay ni G at pinagalitan siya. Dahil sa pagiging pekeng masamang babae. Normally mukhang mahina siya pero sa likod niya kumukuha siya ng napakaraming ebidensya para saktan siya. Ayaw ni G na makipagtalo sa kanya, galit si Tae-wook at sasampalin si G pero tinutulak siya ni G. Sinabi ni G sa kanya na hindi na niya hahayaan na saktan siya ni Tae-wook tulad ng dati. Si G ay pumunta kay Soo-hee, at ang dalawa ay nagpasya na magtulungan. Para harapin ang pamilya ng kanilang asawa. Hindi alam ni Ji-sun ang tungkol dito at sa tingin ni Ji-sun na hindi na niya kayang ebuli si G. Kaya naman si Soo-hee naman ang kanyang target. Tinawag niya si Soo-hee at pinagalitan siya at sinabihan siyang umuwi kaagad. Ngunit hindi pa alam ni Ji-sun na si Soo-hee ay nakikipagtulungan kay G. Sa oras na ito hindi na makikinig si Soo-hee kay Ji-sun. Habang si Man-ho ay pumunta siya kay G ulit. Alam niya na ang pagkana at panlilinlang ni G ay hindi mananalo ang anak niyang tanga. Dahil ngayon ay may kumpletong ebidensya siya. Kaya gustong makipag-ayos ni Man-ho kay G, sinabi niya na hanggat kinansela ni G ang petisyon sa diborsyo ay matutugunan niya ang lahat ng kondisyon na gusto ni G. Ngunit ang mga kondisyon na binigay ni G ay naging sanhin ng pagtaas ng dugo ni Man-ho. Dahil hindi lang hiniling ni G kay Man-ho na iligtas ang kanyang nakakabatang kapatid. Gusto rin niya ang posisyon ng Vice President ng grupo. Kung hindi matugunan ni Man-ho ang dalawang kondisyon na ito ay hindi kanselahin ni G ang petisyon sa diborsyo. Bagaman pinapahalagahan ni Man-ho ang kakayahan ni G, delikado na bigyan ng kapangyarihan si G ngayon. Kaya hindi niya matanggap ang mga kondisyon ni G. Sa tingin niya na ang isang maliit na tao tulad ni G ay hindi magagawang manalo laban sa kanya sa huli. Ngunit nagbago ang tingin ni Man-ho nang pumasok ang pinagkakatiwalaan ni Man-ho na abogado. Dahil ang abogado na ito ay may hawak na mga information ng kumpanya. At ngayon ang abogado na ito ay kakampi na ni G. Galit na galit si Man-ho at inilabas niya ang galit niya sa mga mamahaling antigo. Sa kanya lang napagtanto kung gaano kalaki ang ambisyon ni G. Walang choice si Man-ho kundi makipagkompromiso kay G. Nagpasya si Man-ho na pasukin si Tae-wook sa kulungan at ipagtanggol ang pangalan ng nakababatang kapatid ni G. Sinabi ni Ji-sun kay Man-ho na kung ipapakulong niya ang kanyang anak ay sasama siya sa kanya. Habang si G ay nagsimula siya ng isang bagong aksyon, pumunta siya sa taga-usig na namamahala sa kaso at lihim na isiniwalat ang bahagi ng katotohanan ng kaso sa taga-usig. Binigay pa nga niya ang address ni Mere sa Paiskal. Ngunit nabalitaan na ito ni Mere kaya siya ay tumakas. Upang maiwasan na makulong ang kanyang anak. Si Ji-sun ay hindi nagligtas ng gastos ay itinulak niya ang isang senior director ng kumpanya para sisihin. Dahil dito ang kapatid ni G ay pinalaya. Hindi nagtagal pagkatapos ay pinuntahan muli ni Man-ho si G. Pagkatapos pag-isipang mabuti ay nagpasya si Man-ho na tanggapin ang kondisyon ni G. Hayaan si G na maging vice-presidente sa halip ay hiniling niya kay G na kanselahin ang petisyon sa diborsyo at ibigay ang impormasyon na mayroon ang abogado na si Kim. Para kay Soo-hee ay nagpasya itong sabihin ang totoo kay Taewon. Sa wakas ay napagtanto niya ang tunay na pagkatao ng kanyang ina. Sa bahay si Taewon ay nakipagtalo sa kanyang ina. Hindi makapaniwala si Ji-sun na ang kanyang batang anak na laging nakikinig sa kanya ay sumasagot na sa kanya. Tumanggi siyang aminin ang kanyang mga pagkakamali at sinisisi si Soo-hee. Na naisip ni Ji-sun na malamang na gumamit si Soo-hee ng matatamis na salita para linlanggan ang kanyang anak. Si Ji-sun ay nagtaas ng kanyang kamay upang saktan si Taewon para magising siya. Sinabihan siya ni Ji-sun na huwag magpaloko sa kanyang mga pagkakamali. Ngunit ang kanyang anak na lalaki ay umalis din sa kanyang bahay. Si Man-ho ay nababahala na si Ji ay magbubunyag ng ebidensya na makakasira sa group. Kaya ginamit niya ang posisyon bilang vice president para panatilihin si Ji. Ngunit hindi na madaling magtiwala si Ji kay Man-ho, ngayon ay maingat na siya sa bawat hakbang. Naiintindihan din ni Man-ho ang iniisip ni Ji kaya nagsimula siyang gumamit ng dalawang bata para pagbabantaan din siya. Ipinangako ni Man-ho na ituring niya si Ji bilang isang tagapagmana. Pagkatapos ng pag-iisip ng mabuti ay nagpasya si Ji na tanggapin ang mga kondisyon ni Man-ho. Ngunit hindi niya ibibigay ang mga ebidensyang hawak niya. Si Ji ay ipinangako lamang kay Man-ho na ilihim ito.
dinala ni Ji ang dalawang bata pabalik sa bahay ng kanyang asawa. Maging si Suhee ay bumalik din sa bahay ng kanyang asawa. Si Ji-sun ay hindi masaya dito, dahil kapag si Ji ay matagumpay na maging vice president, siguradong makukuha niya ang kumpanya. Si Ji-sun nag-isip na naman ng masama, gusto ni Ji-sun na itabi si Ji sa bahay para gawin ang mga gawaing bahay para alagaan ang mga bata at pagsilbihan siya ng buong puso tulad ng dati. Pero sinabihan ni Manho na wag nang manggulo sa harap ni Ji, dahil kung hindi ay papaalisin siya ni Manho sa bahay. Kaya naman si Ji-sun ay gumawa ng panibagong plano. Si Ji-sun na nagsimulang subukang pasayahin si Suhee na gustong linlangan si Suhee na makipag-alyansa sa kanya para harapin si Ji. Ngunit hindi tanga si Suhee dahil hindi niya nakalimutan ang ginawa ni Ji-sun. Hindi nagtagal dumating ang araw ng seremonya ng inaugurasyon ni Ji. Si Taewon na nanonood ay nagalit dahil sa kinuha ng kanyang asawa ang kanyang posisyon. Habang si Mere kailangan mamuhay ng patago para maiwasang mahuli ng pulis. Noong una gusto ni Mira na hanapin si Ji-sun para humingi ng tulong pero ngayon ay wala nang silbi sa kanya si Mere kaya gusto ni Ji-sun na tanggalin si Mera. Sa sumunod na araw si Mera ay pumunta sa police station. Inamin ni Mera na sangkot din si Taewook sa kasong pang-hold up. Sa sobrang takot niya ay ayaw niyang makulong kaya humingi siya ng tulong sa kapatid niya. Pero napakaseryoso ng pangyayari na kahit ang kapatid niya na isang paiskal ay hindi siya kayang protektahan. Ang lahat ay pabor kay Ji, ngunit ang paiskal na nagpahirap sa kanya noon ay pinahirapan siya ng paiskal. Nangako siyang gagawin ang lahat para mapabagsak si Ji. Ngunit hindi natakot si Ji na protektahan niya ang kanyang posisyon sa lahat ng bagay. Dahil inamin ni Mera na ang pamilya ng asawa ni Ji ay nasangkot din. Ang kumpanya ay nahaharap sa isang malaking krisis. Ngunit si Taewook ay yakap-yakap ang mga magagandang babae sa araw-araw. Ngayon si Ji ay naging vice president, pinuntahan niya ang kanyang lasing na asawa. Sinabi ni Taewook na ninakaw ni Ji ang kanyang posisyon bilang vice president. Habang si Ji-sun ay natakot matapos malaman ang pag-amin ni Mera. Iniisip niya na nawalang magagawa ang mga pulis sa kanya dahil ang kanyang asawa ay ang president ng sikat na corporate sa bansa. Si Ji ay umuwi at hinarap si Ji-sun. Si Ji-sun sadyang nagdulot ng gulo. Si Ji-sun ay nagulat din nang maglakas loob si Ji na kausapin siya pero ngayon ay wala na siyang magagawa kay Ji. Hindi niya alam kung gaano kabigat ang problema na ito. Siya ay nagtago sa kanyang sekretong lugar sa gallery, o umiinom, nakikinig ng musika. Ngunit ang hindi niya alam na masisira din ang kanyang gallery. Dahil ang painting na nasa loob ay illegal na mula kay Mera. Si Ji sinabi kay Manho ang tungkol dito, si Manho ay sobrang galit at agad siyang nagpadala ng tao upang sirain ang gallery ni Ji-sun. Habang si Suhee ay nanaginip pa rin sa mga pananakit sa kanya ni Ji-sun. Kaya naman si Suhee ay umiinom ng maraming sleeping pill para makatulog hanggang sa nakoma ito. Si Taewon nang malaman ito ay agad na taranta, at dinala niya si Suhee sa hospital. Dahil dito ang buhay ni Suhee ay nailigtas. Ngunit ang eksenang ito ay nakuna ng mga mamamahayag, ang bagong manugang na babae ay may ginawang kalokohan nang lumipat siya sa bahay ng kanyang asawa. Nang makita ni Ji-sun ang pahayagan na ito ay hinanap niya si Manho para patahimikin si Suhee. Sinabi ni Ji-sun na gumawa si Suhee ng mga bagay na makakasira sa reputasyon ng pamilya. Hindi alam ni Ji-sun na siya ang dahilan kung bakit nagkaganito si Suhee. Agad naman nakipag-ugnayan si Ji sa pahayagan na naglathala ng balita at hiniling sa pahayagan na tanggalin ang lahat ng mga artikulo tungkol kay Suhee. Dahil kung hindi ay pipilitin niyang isara ang mga pahayagang ito. Pinayuhan ng doktor si Taewon na dalhin si Suhee sa ibang bansa upang maibsan ang kanyang stress. Makakatulong ito kay Suhee na mapaglabanan ang kanyang depresyon. Nang marinig ito ni Ji-sun, sinubukan niyang pigilan siya, patuloy na sinisiraan si Suhee. Si Taewon ay galit, at sinigawan ang kanyang ina. Pagkalabas ng hospital si Suhee ay hindi pa rin talagang nakabawi. Habang kumakain ng almusal nakatulog si Suhee dahil sa pagod. Nang makita ito ni Ji-sun hindi lamang hindi pinansin kundi nasabi rin niya ang mga malupit na salita. Sinabi ni Ji-sun na nagkunwari siyang may sakit para maiwasan ang trabaho sa bahay. Ang hindi alam ni Ji-sun na si Manho ay nag-utos na tanggalin lahat ng painting ni Ji-sun sa gallery. Nang malaman ni Ji-sun kung gaano kalala ang mga problema. Humingi siya ng tulong kay Ji na malutas ang problema na ito dahil ayaw niyang mapunta sa kulungan. Ngunit si Ji ay walang balak na pakialaman siya. Balak niyang pumunta ng ibang bansa para takasan ang lahat. Ngunit ang mga awtoridad ay nagpataw na ng paghihigpit sa labas ng bansa.
Sa kanya ngayon lang natakot si Ji-sun at manatili sa bahay at maghintay ng legal na parusa. Si Ji ay nagkusa na dalhin ang kanyang asawa at anak sa labas. Gusto lang ni Ji na mag-enjoy si Taewook sa huling masayang sandali dahil natanggap na ni Ji ng balita ng maaga na si Taewook ay ipapadala na sa bilangguan. Habang naglalakad tinanong ni Taewon si Suhi kung ano ang kanyang ideal na buhay may asawa. Sinabi niya na gusto niyang mamuhay ng komportable at maging malaya sa buhay. At hindi niya kailangan na matakot sa kung sino man. Kaya hindi niya kailangan na matakot sa kung ano ang gusto niya na gawin. Ngayong iniimbestigahan na ang kumpanya ng pamilya at nahaharap na malugi. Matapos ng mahabang pagtitiis na gawang maipakulong ni Ji si Ji-sun. Bagamat ayaw ni Manho na makita ang eksenang ito ay wala na siyang ibang pagpipilian. Para maprotektahan ang group ay hinahayaan lang ni Manho ang mga pulis na harapin ang kanyang asawa at anak. Habang siya naman ay pansamantalang tumakas sa ibang bansa upang maiwasan ang gulo. Si Ji-sun ay ganap na natigilan nang marinig niya ito. Sinabihan ni Ji si Ji-sun na manatili sa bahay at maghintay ng legal na parusa. Si Taewon upang hindi madawit ang kanyang asawa na direktang nagsampa ng diborsyo kay Suhi. Ngunit hindi pumayag si Suhi na nahulaan niya ang intensyon ng kanyang asawa kaya kahit anong mangyari ay tumanggi itong hiwalayan ang kanyang asawa. Si Taewon ay iuwi si Suhi sa bahay ng kanyang ina. Samantalang si Ji naman ay mabilis niyang kinontak ang kanyang nakababatang kapatid na lalaki. Gusto niyang kunin ng kanyang nakababatang kapatid ang dalawang anak na babae. Ayaw niyang makita ng kanyang mga anak ang kanilang ama at lola na dinadala sa korte. Hindi nagtagal matapos na arestuhin ng mga pulis si Taewook na sa sobrang takot ay inamin niya ang kanyang kasalanan. Si Ji-sun naman ay malakas na sumigaw na siya ay hindi nagkasala sa harap ng media. Ngunit ang mga pulis ay ganap na hindi pinansin ang kanyang mga salita. Pagkatapos ng lahat ay bumalik si Ji sa bahay ng kanyang ina, niyakap niya ng mahigpit ang kanyang ina at umiyak. Sa wakas matapos ang kanyang 7 taon ng pagdurusa natapos na ang kanyang paghihiganti. Pagkatapos nito nagpasya si Manho na ibigay ang group kay Ji para patakbuhin. Si Manho ay idineklara si Ji na tagapagmana ng kumpanya. Kaya sa wakas ay napalaya siya sa kanyang miserableng buhay. Matapos malampasan ang krisis na ito si Taewon at Suhi ay nagpasya na opisyal maghiwalay. Bagaman sila ay labis na nagsisisi na pinipigilan pa rin nila ang kanilang mga luha, na naunawaan ni Taewon na marahil lamang kapag si Suhi ay malaya ang pinsalang dulot ng kanyang ina sa 1 taon ay unti-unting gagaling. Si Ji ay nagtungo upang hanapin ang masayang buhay na lagi niyang gusto. Dito nagtatapos ang serye. Salamat sa panonood kaibigan.